Pasok. sa kanyang kaharian. Ayan. Nandito tayo sa Luxembourg. Alam nyo ba ang Luxembourg ang siyang pinakamayamang bansa in terms of GDP per capita dahil ang kanilang population dito ay less than 700,000. Mayroon tayong kababayan dito na bago sa bansang ito at ating kakapanayamin kung ano ang kanyang naging karanasan dito, ang kanyang masaya or mga challenges na yung naranasan niya, at mamaya itutour niya tayo dito sa area nito. Kung ikaw ay bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comments, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Huwag kaligtang hampasin ang notification bell. Okay? Salamat sa pagbisita. Katulad na sabi ko kanina, nandito si Ren David. Yes. Kaibigan, kumusta tayo dito? So far, so good. Pa-summer na, so maganda yung weather. Mas kasama ko yung family ko, pumunta dito, so good tayo, good. Okay. So, balikan muna natin yung journey mo. Kasi mula sa Pilipinas, syempre, nagpunta ka ng Malta. Kumusta ang buhay sa Malta? Okay dun. Okay din dun. Nagkaroon lang talaga ng opportunity. Why not, no? Mas maganda din i-try. Kung di happy dito, pwede mong bumalik dun eh, di ba? So, tinake lang namin yung opportunity dito kasi mayroong job offer. So kaya nandito kami ngayon. Pero ilang taon ka o buwan sa Malta? 3 years. 3 years. So binuno mo yun. So, so ano naging trabaho natin sa Malta before? So sa Malta, ano din, same pa rin. Sa first job ko, accountant, bookkeeping, accounting, taga-record, invoice processing, payments. Yun pa rin, office work pa rin. Kasi sa Pilipinas, ganun din pa rin ginagawa natin. Same lang. Okay. So nadala natin yung mga experience natin sa mga old employer natin sa Pinas. So, ganun. So, malaking bagay yung experience mo sa Pilipinas. Malaki talaga. Minsan, yung talaga tinitignan nila yung sa CV mo, yung experience talaga. Tsaka siguro yung attitude mo din. Importante sa kanila yun, syempre. Ano yung mga challenges na kinaharap mo dun sa Malta before? Challenges? Wala? Siguro yung island itself, kasi isolated siya. Siguro yung mga resources like sa food, yun yung mga challenges eh. Yung food, hindi masyadong kompleto. Pero meron din naman, yun naman siguro yung food. Tapos nasa, siguro wala kang other option na pumunta sa ibang city kasi island nga lang siya. Yun lang naman siguro feeling ko so far. Pero like for the med sa health, okay naman yung hospital doon. Yung mga doctor, madaming doctor doon, yung mga pidya. Okay naman yung employer ko doon, okay naman. Generous din naman sa akin. Okay naman. So pag sinabi mo bang generous, ito yung mga tipong employer na nakikita nila yung need ng employee, malaki ang bang sweldo kumpara sa... Hindi naman malaki, sakto lang. Sakto lang. Oo, so pasok ka ng 8, lalabas ka ng 5, ganun lang. Pag kailangan mag-overtime, minsan yun, nag-overtime. Pero hindi yung buong isang buwan, OT ka, hindi naman ganun. Hindi katulad noon. Hindi naman ganun. Okay. So, sakto lang siya. Okay. May work-life balance. Ganun. Pero noon, si asawa muna ang nasa... Yes. So, yung dati, nagpunta sa Europe is si Mrs. So, nagtrabaho siya dito like for 2 years. Then after 2 years, invite niya ako. Tapos, luckily, nakahanap naman ako ng work. Tapos yun, nag-stay na kami together sa Malta. Nagpakasal na din kami doon. Nagpa-family na, may baby na, ganyan. Kailan pumasok sa isip mo o kailan nagkaroon ng opportunity na from Malta, napunta ka sa bansang pinakamayaman sa buong Europa? Wala, lang, swerte lang siguro. Meron lang kasi yung company ko sa Malta tsaka dito isa lang din. So apply lang ako internal job posting, tapos yun nakuha naman. So parang lang din, nag-apply ka sa LinkedIn or Jobstreet. Mas mataas lang siguro yung chances mo kasi nasa same company ka na, di ba? So isa mas priority ng HR yun. So maganda din maghanap ng mga ganong company pala, guys. Kung gusto niyo mag-abroad, hanap kayo ng mga company like merong ibang affiliated sa ibang bansa. Yun, mas mataas chances mo. Unlike sa kung mag-hire sila ng outside pa sa company nila.
Okay. Siyempre, ang nasa isip ngayon ng ating mga kaibigan nanonood, si Ren David ay nasa Europa. Pag-usapan natin yung mga benefits na mayroon dito sa work mo. Siguro like now, yung wife ko wala pang work. So ako lang yung nagbabayad ng social security tsaka taxes. Pero covered sila. In case wag knock on doors, magkasakit, hindi mo na masabi. Libre na sila. Yung anak ko libre. Yung misis ko reimbursement 88%. Okay. So parang percentage lang yung babayaran namin. Ganon. May dental. Okay. Yung school libre sa public. Okay. Sa public. Yun. Hindi ko alam pa yung sa private Siguro merong subsidy. Pero hindi ko pa ano. Okay, so ilang buwan ka pa lang dito? 2 months pa lang ako dito. Kunyari may anak ka na 3 years old pababa. Okay. Merong crochet subsidy or childcare subsidy. Hindi ko lang alam kung magkano pero mga nasa din siguro yun, mga half ng babayaran mo sa childcare. Oh, okay. So kung magbabayad ka ng 1.5 siguro mga malilibre ng government, mga 500 euro. Bawas-bawas. Tapos meron pang family allowance. Nag-apply na kami, hintay na lang namin. Around 300 euro din siguro yun. Family allowance. Maganda. So meron ka ng subsidy doon sa bata, meron ka pa as a family, meron pa. Iyan ba dahil sa work mo, benefits mo, or government yan? Alam ko government siya. Okay. Sa company wala masyado. Dito, ano mga libre dito? Bukod doon sa nabanggit mo. Transportation. Transportation. The best. Ibig sabihin nun ay... Tsaka yung park, libre, walang entrance fee. Okay. Sa Pilipinas, lahat may entrance fee. Yung dagat may entrance fee. Dito wala. Lakad ka lang dyan sa park, libre, maayos. So ibig sabihin doon, tram, bus, train, libre. Oo. Yung park, libre. Alam ko yung zoo or animal park, libre din. May mga din na libre, mga museum, libre din, pwede pumasok. Alam mo, mag-connect lang tayo ng kaunti kasi kanina sabi ko sa driver, do I need to pay? Sabi niya, no, you are in Luxembourg. So, public transport guys, libre ang turistang katulad ko. So, yun nga ang maganda rito kasi katulad sa ibang bansa, magbabayad ka talaga sa public transport. Si Mrs. nabanggit mo wala pang trabaho dahil? Dito sa Lux base, wala pa siyang work dito na employer dito. Pero para siyang digital nomad ngayon. Meron pa rin siyang work pero sa ibang bansa. Okay. Pero syempre di ba iba yung cost of living dito, tapos yung sahod niya iba din, mas mabababa. So ganun. Ganun yung setup namin. Pero okay naman kami. Pero ang rentahan ba dito? Ay oo, sobra. Mahal? Mahal talaga dito, guys. Sobra. Mahal. Ang renta lang naman, pero ang insurance mo covered, di ba? Free. Or kinakalta sa sweldo yun? May idea ka na? Yung sa company, may group company insurance din kami. Yun, covered na ng company. Okay. Yun. Pero yung insurance kasi talaga dito, para yung sa social security mo na payment to the government na siya. Yun yung mga contribution na binabayaran. Okay. So, binabalik lang sa services nila. Oo, yun. Sa mga daan. The best dito guys, yung road ng bike. Ayun yun, oo. Okay. Ang ganda ng Kanina nag-biking tayo. Nag-bike kami kanina. Ang ganda ng tawag doon, yung trail ng bike. Bicycle lane. Yung yun. lane dito. Ang ganda talaga. Kahit pupunta ka sa mga rural area or sa mga bundok-bundok, sa mga forest, may bike lane talaga. So, common dito ang cycling talaga, yung biking. Oo. Ganda ng bike lane dito. Kasi galing ako ng di ba, ng Netherlands at Amsterdam. Talaga namang mas marami ang bikers kaysa mga cars talaga. So, dito, kasi 2 months, mahirap pa magsabi kung ano ang challenges at saka... Siguro yung challenges dito, sabi nila yung weather talaga pag winter. Yun. As in 3 months daw minsan or 2 months, umulan lang, malamig. Language. Diba? Yun din yung language. Okay. So dito guys, kahit alam mo yung mga tao multilingual sila, never talaga sila mag-speak ng English for you. So ikaw mag-adjust, mag-French ka. Yung work mo ba, hindi ni-require sa'yo ang language? Hindi, kasi yung account ko is naman siya, parang US based. Yung fund, kasi sa fund ako yung fund sa US siya. So yung mga kausap namin, English naman, yung mga piniprepare namin, English naman yung
yung business language. So, hindi naman. Yung iba yata, yung sa ibang team ko, French talaga required kasi yun. Kasi may human interaction talaga. Kumbaga sa atin, backdoor ang trabaho natin. Accountant na yun. So, nakinita mo ba ang sarili mo mula ngayon? May na-estimate ka ng buong buhay mo dito na lang? Mahirap mo magsabi kasi bago pa lang. Pero feeling ko okay naman dito. Okay naman. Maganda rito. Okay. Bago mo ako iikot dito sa lugar na to, ay tawag nito, ano ang gusto mong sabihin doon sa mga kaibigan natin na mangarap makarating ng Europa? Not necessarily here in Luxembourg, pero part ng Europe mismo. Ano bang dapat nilang gawin? Marami tayong isang tambak at kalahati ang mga accountants natin sa Pilipinas. Hindi ko rin alam kung ano dapat gawin Basta ano lang, siguro manifest mo lang, mindset mo lang. Darating din yan, pag darating, gano'n. Hindi ko naman nakalain pa makakarating ako dito, di ba? Kahit hindi ko naman nakapunta ako dito. Nag-ano lang, tsumamba lang naman ako Yung... Pero teka, sa Malta kasi, nandoon ang asawa mo. So yun ang pinaka-step 1 mo. Kasi nasa Malta si Mrs. nag-work ahead of you, tapos in-invite ka. Sabi mo kanina, tapos yun. Nang pumunta ka naman dito, ito naman ngayon ang bumaliktad ang mundo. Bumaliktad naman. Siya naman yung parang na-invite ko kasi ako yung na-hire dito. So ano lang din. Ganun lang din. Para... Pero working visa ba? Working visa. Mayroon bang contract yung ano mo? Wala. Ano kumbaga, as long as you want to work? 4 years yung ID, yung residence ID ko, 4 years. So hindi ako attached sa employer ko. As a resident of this this hindi country. Ako attached. So kung lulumipat ako, okay lang. Okay, ang ganda opportunity na yan. Maganda siya. Kasi hindi katulad yung iba, ang resident mo ay naka-attach doon sa employment mo. The moment na nag-resign ka or tinanggal ka, bye-bye, tooth decay ka na rin kasi. Siguro na-considered yung 3 years na experience ko sa Europe. Yun nga, kasi Malta, Europe na siya, di ba? Na-considered na yung experience ko doon, so parang naging specialist na ako sa field ko na to. Kaya pagdating dito, okay na. Wala na masyadong tanong or qualification. Na na siya, parang na-accept na. Okay, so kinonsider nga yung work experience mo. So masasabi mo natin, lucky na tayo dito. Hindi naman, sakto lang. Ano pa rin, kahit marino pa rin. So anong pinagkakabalahan mo aside from work? Anong ginagawa mo? Nagbabasketball ka pa rin katulad sa... Ay, hindi na kasi may anak na tayo So pagkatapos ng trabaho, bantay na agad ng anak. Wala naman tayong pambayad ng magbabantay sa anak natin So, yun muna. Sold na. So at least magandang starting point na to sa panibagong yugto ng buhay natin. Ano na naman siya, next chapter. Tara, ituro mo ako dito sa area. Tara, magbabike kami guys. So, saan tayo ngayon? Ano tong street? Anong lugar na to? Ano to? Sa Closdor, Gasperich, Luxembourg. So, yan. Turo ko lang yung opisina natin. Saan ang building ng office nyo? Ito guys. Parang BGC lang. BGC. Grabe So, okay. So, itong building naman to, ano mga function nito? Ito, iba naman to. Mga capital partner. Logistics siya. Nakita ko logistics siya. So, itong binabagtas natin ngayon. Para siyang BGC, Business District sa Pilipinas. Pero sabi... Global Bonifacio City. Ganoon ba? BGC? Pero sabi mo parang bago ito. Ito yung bago? Ito yung bago. Diba? Kung meron tayo sa Pilipinas na recto, yun yung sa Old Town, yun yung sa center. Ngayon, itong Closdor, ito yung Bonifacio Global City or yung BGC natin sa Pinas. Mga bago pa yung building guys. Ganda rito. Sarap dito mag-bike nga Okay. Tignan nyo, ganda ng tingnan nyo yung bike lane dito. Wala lang siyang kulay. Ayun, yung tram Hindi katulad sa Netherlands na may kulay. Ito nga yung So, yan ang public transport dito. Bus yan, bus. Bus! Ay, yung sa amin kasi, sa Switzerland kasi. Meron dyan mga mamahaling mga brand. So, bago nga to. Yan. Ang basa niyan ay Cloche?
door. Door. Closed door. Bus din ito? Oh, gusto ko yan. Okay. Parang moderno ah. Alright. Pupunta natin yung palasyo ni Ren David. At talagang Kubol. Kubol! Ay, oo, may park. Mm. Doon, meron doon mga basketball court. Mhm. Merong mga swing, slides. May nakalaro ka na ba dito? Wala pa? Oh, wala nga eh. Walang mga Pinoy. Mga shoutout mga Pinoy dyan. Oo, Luxembourg. Sa Luxembourg. Chat tayo. Oo. Basketball tayo. Yung Wala akong kalaro dito. 2 buwan na. Dapat i-invite mo dito si Alvin. Oh. Yun ang mahilig ng basketball. Napapanood ko sa account niya. So yung dito na area, bago. So mapalad ka talaga kasi napunta ka sa modernong lugar. Sakto lang. Mahal eh. Merong mga dyan. Starbucks. Okay. Sephora. Baka... Diyan kami nag-grocery. Oh, sosyal. Kumbaga sa Pilipinas yan ang Kung dati market Rustans. lang, ngayon nasa Rustans na kami. Ngayon yung Rustans. Ang ganda. Okay. Mga kotse dito mga electric na, Tesla. Pero nga? Mostly yung mga sakin dito, mga pero, electric na. Hindi ba Electric hindi maganda ang electric? Ay no, may tram. Maganda electric, maganda naman siya. Saan ang tram dyan? Ayan yung tram. Ay, cute na yung mga sasakyan dito ah. Yung una kong punta dito 2020 ata yun. Hindi pa ganito kaganda. Ayan yung tram guys. Ah. So from here to yung old city, 15 minutes lang. Ganda. 15 minutes. Yung tram na yun guys is na yan. Na-launch lang this year, connected na sa airport ng Luxembourg. So, galing. Maganda tong lugar na to. Kaysa maganda yung urban planning nila. Kaysa mag-taxi papunta sa airport, Oo, ito na, tipid ka, na. 50. Ang taxi hindi libre, di ba? Private yun eh. Oo, hindi libre. Okay. So yung galing kami Malta, from airport papunta dito, mga nakadalawang van kami kasi nakadalawang van kami kasi madami kaming gamit. So yung average trend ng van, puno ng mga gamit yun, 50 euro per van. Okay. 50 euro yan. Kano pa sa Pinas yun? Mag-ano lang yun, mga 50, pero 25. Oo. Door to door ka na yatid. Ay maganda yun. Yan ang maganda, maglipat bahay. Oo. Kaysa mag-tram ka. Oo, ako naman, ganun din. Ano, magbabike pa tayo? Kaya ba natin magbike? Hindi na tayo makakuha ng video kung nakabike. Sige, maglakad. Lakad tayo. So ngayon guys, ang sunod lang ipapakita kung saan ang residence niya. Okay. Hindi, sa park muna. Ay, sa park muna tayo. Gusto mo talaga ako paulanan ano? Dami naman Pinoy dito. Madami mga professional dito. Ang problema lang, nasa ibang city sila. Siyempre, mas mura doon. Hindi pala city, munisipyo. Siyempre, mas mura doon, mas malaki. Mas malaki yung place. Eh kami, bago pa lang. So, prefer namin na malapit lang muna sa center office, mismo. Pero baka eventually, lumipat din kami. Kasi yung mga ibang Pinoy, nandun talaga sa mga mas mura, mga ibang munisipyo, mas malayo. Parang countryside. Ayan nga, countryside. Pero kasi ang pinagkaiba naman ng countryside natin, sa talagang countryside sa ibang bansa, yung countryside dito, moderno pa rin. Di ba? Pag nag-commute ka dito kaya first, minsan kami lang tao sa bus. Nangyayari sa akin yan din sa isa lang akong pasahero pero diretso ang trabaho. Parang naka-special trip ka. Pag-usapan niya natin yung dito, yung kalinisan. Ano masasabi mo? Malinis naman, sakto lang. Di ba yung itong highway ano ba tawag ito? Highway? Di ba ang linis din? Tsaka dito, pansin ko rin, mahilig din sila yung sa mga puno. Puno. Swerte natin kasi ngayon, spring, papunta na ng summer. Ito springtime. Ano na guys? 9 PM na. Ngayon, diba? Kaya medyo madilim na. kaya madilim itong natin. Pero pa-summer na ngayon, spring na ngayon. So, range weather, medyo... Nakapag-adjust ka na sa weather? Okay naman. Kasi from winter kami sa Malta, lipat kami dito, spring. So parang same lang.
Hindi naman makano talaga mahirap. Yan. So, malapit na tayo sa park. Ayun na yung park ko. Mhm. May basketball court, football. So, ito na yung park na sinasabi mo, close up na tayo. So, ito ay siguro pag daytime ay marami mga dito ng mga bagets, mga bata. Dami. Pag Sunday, puno to. Ang ganda. Nabinyagan. Ay, hindi ako pwede pala. Kasi yung sapatos ko, brother. Tingnan mo. Pagpag mo na lang, mamaya. So, ito yung yung park dito. Merong matuan dito, pwede sinungan. Tayo, tambay. So, ito yan. Baka dumami tayo, malig. Silong tayo. Bakit nga ba itong... Ay, ano to? Naikot! Nice. Pambata. Buong Europe naman yata no? 8 sarado ng mga mall. 6 lang sa amin. 6 buti nga sa inyo, meron pang Ganun. Pagkatapos mo umuwi, wala na. Kaya dapat pag alas 5, out agad, bili agad sa grocery, no? Ganun. Yan nga yung problema doon sa Switzerland. Pag halimbawa nag-work ka, 8 to 5, magta-travel ka pa, wala ka ng groceries. Oo. Okay, so pag weekend na lang. Pag Sunday din, sarado. Hanggang Sabado lang yun sila. Yan yung next nila plan dito eh. Parang yung government. Pero yung mga union, ayaw nila na mag-work yung mga tao na Sunday. May union dito eh. Ay, maganda doon, wala. Oo, may union dito. Kasi dito, meron silang puwersa talaga. Oo, galing na. So, itong mga nakikita natin building dito sa close dito sa sa park. Ano yan? Mga residential or? Oh, yan. Parang condo living yan. Guys. Mga ganyan. Okay. Sa Pilipinas, yan yung mga natin. Abida, mga Serendra. Okay. Ano ba? And guys, alam nyo ba, umuulan na. Tsaka, saya? Dito guys. Ito. Yung condo nila dito. Walang security guard. Oo nga. Kasi wala naman dito magnanakaw. So, sa distance lang natin. Pasok. Sa kanyang kaharian. Ayan. Ganda rito guys. So, ibang-iba na talaga ang buhay mo, bro. Ha? Hindi ka naman rich. Di pa rin rich. Pero yan, dito sila. Nasa first floor. Pero hanggang dito lang kami guys. Pero dito siya nakatira. Kasi uso na sa Europe ang privacy sobra na. So, okay, hanggang dito lang tayo. All right. Thank you, brother.